Hi and welcome sa channel na to na ang Orphan na Nangarap. So, sa channel na to, sinasalaysay ko lahat nung pinagdaanan ko nung maliit pa ako, nung nawala yung nanay ko na 6 years old lang ako, at tapos tatay ko, pihira ko lang siya makita, mga ilang araw lang sa isang taon. So, literally, I was orphan na papasa-pasa lang sa kapatid, tapos sobrang abuso talaga nung lumalaki ako. So, sobrang masakit isipin, pero nagsishare ako dito kasi para mabigyan ko kahit isa man lang tao dito na makakakita nitong video na to na merong pag-asa. Kasi kung ako, nawala yung nanay ko, 6 years old lang ako, meron akong pangarap. Nangarap talaga ako sa sobrang munting edad ko. Nangarap ako hanggang naging teenager ako, hanggang naging adult ako. Nangarap ako sa buhay na meron ako ngayon. So, ito lang talaga yung pinaka dream life ko. Ngayon, iba, at we get to the stage na nakuha na natin yung dream natin. So, as a human evolution, mag-a-upgrade din tayo ng dream natin. Pero itong buhay ko ngayon talaga is ang buhay na pinangarap ko sa sarili ko. Sobrang hirap. Kung ikaw, nasa sitwasyon ka talaga na sobrang hirap ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi kumapit ka lang talaga kay God. Bibigay niya talaga yan. Kasi nga ako, nung nangarap akong mag-college, pero wala naman akong, walang makakatulong sa akin financially, may sakit pa ako noon. Talagang binigyan ako ni Lord ng someone na makakatulong sa akin na makapagtapos ng industrial engineering course. So ayan, andito ako para mag-share ng story ko, para man lang to put seeds of hope talaga sa puso at sa isipan mo. So ayan, so nandito na tayo, by the way, sa episode 4. Kasi itong episode na tong 4, dito talaga nagsimula ang lahat, na parang nagbago from sobrang sakit ang nadaanan ko sa abuso, sa molestia, lahat na pinagdaanan na sakit sa puso ko nung sa mga panahon na nasa kapatid ko. Nung nagdesisyon talaga ako sa edad ng 13 anyos na hindi ko masasabing tumakas. Hindi tumakas. Like, talagang lumayas. Ayun. Lumayas ako sa poder ng isa kong kapatid. Kasi nga, kami naman lang mga bata doon, pinakamatanda basically na nasa bahay, 14 years old lang. Basically sa edad ng panganay kong anak ngayon. So, sobrang talagang anyway, nagdesisyon talaga akong lumayas. Isang araw nung panahon na yun. Nagumising lang ako sa isang araw, sabi ko sa sarili ko, kasi mga pamangkin ko yon. So kung mag-aaway, ako lang talaga yung bali, yung target talaga. Kasi tiyahin ako. So 14 years old yung older, tapos 13 years old ako. So yes, meron akong pamangkin na mas matanda pa sa akin. So, one day, kasi nga, nagsasawa na ako sa parang hindi ko alam kung paggising ba ng isa kong pamangkin, kung maganda ba mood niya. Yung parang nasa edge ako lagi na hindi ko alam kung anong magiging itsura ng araw ko. So, nasobrahan na ako. Yung ayoko na yung mafe-feel ko na gano'n, na lagi na lang akong, hindi ko talaga alam, like, natatakot or na nag-a-anticipate kung anong magiging araw ko nung mga panahon na yon. So, one day talaga nagdesisyon ako. Sabi ko, today, aalis ako. Nagdesisyon ako, wala akong sinabihan. Anong gagawin ko? Wala sa mapamangkin ko, wala. Hindi ako nagsalita. Nagdesisyon lang talaga ako na magbebenta ako ng numero noon, 'di ba? Mga basketball noon, magbebenta ka ng numero, sino yung makapapanalo, no, mga ganon. Tapos yung nagbebenta ng numero, naglalako ng numbers, magkaka-commission. So yun yung ginawa ko para makapag-accumulate ako ng pera pang pamasahe galing sa Santander
papunta ng Oslo. So nung ang alam ng mga pamangkin ko, maglalako ako ng numero. Kasi yun naman talaga yung gagawin ko doon, pero hindi ko lang sinabi sa kanila na hindi na ako uuwi. Wala talaga, hindi talaga ako nagsabi, at yung damit ko lang talaga noon, wala, hindi din ako nagdala, ewan ko lang, hindi ko din talaga, ayoko talagang magdala din ng mga damit kasi ma-obvious naman, di ba, lalayas ka kung dadala ka ng damit, ganon. So hindi ako nagdala ng damit, naglako lang ako ng numero nung feeling ko na kasya na yung magiging commission ko noon, sinaulay ko na yung numero. Tapos yun, sumakay na ako ng jeep papunta ng Oslo. So, nung pagdating ko doon, na-meet ko na din to palang tao na to, yung tinuturing kong pangalawang nanay. Na-meet ko na siya one time. Kasi kapatid siya ng mother-in-law ng kapatid kong lalaki din. So, binisita siya nung mother-in-law ng kapatid ko. Sinama niya ako. Nagustuhan ko yung ugali niya. So, yun yung target ko na pupunta ako sa bahay nila. So, ayun, nag-jeep ako, dumating ako sa kanila. So, sobrang natuwa siya kasi, oh my God, bakit andito ka? Ako lang mag-isa ha. Ako lang mag-isa, wala akong kasama. Oh, paano ka? Andito ka. Ayun, sabi ko, ala, dito lang ako, ganun lang, nonchalant lang yung pagkasabi ba. Hindi ko din sinabi na, at upfront na, doon ako titira. Pero nung pagkahapon-hapon na, papunta ng gabi, kinausap niya ako, sabi ng, yung mama ko, yung pangalawang mama, hindi ko pa siya tinawag ng mama noon, pero sabi niya sa akin, oh, gabi na, hindi ka pa ba uuwi? Tapos yun ko sinabi, kasi pag gabi na sabi, kaya ayoko namang uwi, so yun ko sinabi na hindi na ako uuwi, ayoko nang umuwi, kasi lagi lang kami nag-aaway doon, pangit yung yung hindi ba maganda yung sitwasyon ko doon kasi lagi lang away, araw-araw na lang meron talagang episode na mag-aaway. So nagsawa ako noon. So sabi ko sa kanya, hindi na ako uuwi, dito na ako titira. Tapos so sabi niya, na-shock siya konti. Pero amazingly talaga kay Lord, talagang masasabi ko yan kay God, parang feeling ko tinatch siya ni God na to keep me. So ayun, kinausap niya yung asawa niya, sabi niya, hey, sabi ni Menchi na hindi na daw siya uuwi, dito na daw siya titira, paano to? Talagang feeling ko talagang hinawakan talaga yung mga puso nila ni Lord na oo din sila. O sige, dito ka. So, dito ka tumira. So, ayun. Yun, nag-umpisa na yun. Yun na yung umpisa na doon ako sa kanila. 13 years old ako. So yun nung nandun na ako sa bahay nila, na-enroll pa rin ako sa school ko. So ang nangyayari, namamasahe na ako galing sa Oslo papuntang sa Santander para matapos ko yung elementary ko. Natapos ko naman din yung elementary ko sa awa ng Diyos. Ewan, para kung yung sinasalaysay ko na dito, parang hindi ako makapaniwala na things, like, worked out for me, nung nangyari yun. So, ayun. So, nag-graduate ako ng elementary, nung nakita ako ng kapatid ko, yung tinitira ko sa kanila kasi umuwi siya galing sa Manila, mag-asawa, umuwi sila kasi attend sila ng graduation ng mga anak nila kasi magkasabay lang kami sa sa elementary. Talaga yung kapatid ko, hindi ko talaga makalimutan yun na pinilit pa siya ng asawa niya na picturean din ako at that time. Kasi siya, ayaw niya akong kibuin, ayaw niya akong kausapin, galit siya sa akin kasi lumayas nga ako.
sa bahay niya. Kung tutuusin, kung ako ngayon mature na, 13 years old na kapatid ko, kung tutuusin wala pa yung kamuwang-muwang. So, ayun, hindi dapat ba na tratuhin na ganun? Para sa akin lang, hindi dapat tratuhin na ganun. Kasi, hindi na, parang naman bago ako. Pero, yun nga, lagi ako nitrato na, hindi ako kasali sa life nila kasi hindi nga ako pamilya, ganun. So, yung para sa akin, hindi sana tinatrato yung mga bata na ganun. 13 years old lang yan nung umalis siya. So, anyway, so ayaw niya talaga akong kausapin, ayaw niya. Wala, ayaw niya talaga. So, naintindihan ko naman no, ayaw niya. So, hindi ko din pinipili sarili ko. So, pero pinilit siya ng asawa niya na mag-picture ka kasi kapatid mo din yan. So, ayun, nag-picture kami. Hindi ko yung makakalimutan na episode talaga sa buhay ko na ganon. Galit talaga yung mga kapatid ko kasi nagdesisyon ako na umalis talaga sa mga poder nila. Yun kinagalit nila. Ang totoo lang talaga, bumalik at saka naging mabuti lang or talagang nakipag-usap na sila sa akin, nung nagkaroon na ako ng asawa na afam, ganon. So, ayun. So, yun na bumalik. Pero anyway, so yun. So, nung nandun na ako sa Oslo, sobrang, hindi ko talaga feel na ibang tao ako dun. Talaga, hindi ko na feel talagang ibang tao ako dun. Ano ba yan? Sorry, yung light ko na nawala. So, ang hindi ko talaga na-feel na ibang tao ako doon. Sobrang, ano ba yan? Sorry. Sobrang, yung si mama, sobrang pina-feel talaga niya sa akin na hindi ako ibang tao, na tinuring talaga nila ako na nila yung anak kasi wala din silang anak na babae. So sobrang natuwa din sila na nandun na ako sa bahay nila. So ayan, so yun nga nung talagang doon ko lang talaga na try at na feel na hindi talaga ako outsider, ganon. So ayun, so sobrang mabait nila, mabait yung asawa din ni mama. Talagang ewan, yung parang mga pamilya mo pero hindi mo kadugo, ganon. Doon ko talaga na feel na I belong to someone's life. Yung ganon, yung ano pa rin ako pagka yung nagsasali. Pag sinasabi ko, parang ano pa din kasi nawala na silang dalawa. Sobrang grateful ko talaga na tinanggap nila ako. So, doon ako nagtapos ako ng elementary, doon na din ako nag-high school sa Oslo. Tapos doon pagaling sa Oslo, doon na din ako, yung pagka umuupo, nagtatry akong magtrabaho sa Cebu, doon na ako umuwi sa Oslo. Pero, ayun, so yun yung pagkalipat ko talaga sa Oslo, yun na yung panimula ng pagbabago ng buhay ko. Parang unti-unti nang nagiging okay yung life ko. Pero yung pagka-graduate ko ng high school, hindi pa rin yun. Sobra talagang, hindi pa yun talaga yung parang, tapos na, okay na lahat. Hindi. Kasi, mag-episode, na natin to, 5. Kasi may experiences pa din ako pagkatapos nung high school ko na pumunta ako ng Cebu para makipagsapalaran ng maghanap ng trabaho.
muntika na ako masalvage doon, ma-rape, ang dami kong din dinaanan hanggang nakapagtrabaho ako. So, ang isasalaysay ko sa next episode, sa episode 5, is yung challenges na natanggap ko nung mag-a-apply ako ng trabaho. Tapos yun nga, yung sabi ko, muntik na ako masalvage, ma-rape noon. At saka, paano ako nakapagtrabaho at makapagtrabaho at sa awa naman Diyos na nabigyan din ako ng mabuting tao na nagpatapos sa akin ng college. So, episode 5 na natin yan kasi ang taas na nito. Kasi gusto ko lang talaga 10 minutes pero naging 15 minutes. So, anyway. So, ayun lang. Ang gusto ko lang talagang ang target at saka ang talagang hope ko lang talaga sa videos na nilalagay ko dito is makapagbigay talaga ng pag-asa sa puso. Kung sino ka man na nakikita mo tong video na to, huwag ka talagang mawala ng pag-asa kasi ako wala talaga ako. Basically, nagdesisyon ako sa sarili ko sa sobrang bata akong edad. So, 6 years old ako nawala yung mama ko. Nagdesisyon ako ng malaki. 11 years old ako na sumama talaga ako sa tatay ko. Tapos, nailipat ako sa Cebu. Tapos, yun nga. Tapos, pagdating sa 13 years old, another big decision na ginawa ko is lumipat sa Oslob na, ayun, yun na yun. So, sana wag kang mawala ng pag-asa. Kasi, hanggat kaya mong magdasal, hanggat kaya mong mangarap ka, huwag kang bibitaw sa pangarap. Kasi, ang pinaka-worst na nagagawin mo sa sarili mo is bibitaw ka sa pangarap mo na gusto mong makamit, gusto mong maging buhay. Kasi isa talaga ako sa patunay na kung mangarap ka lang, magdasal ka, wag mong bibitawan pangarap mo. Makakakamit mo yan. Thank you for watching this episode and for being in this channel. Kung hindi ka pa subscribe to this channel. Hit like or share or comment. Kung meron ka mga tanong about sa akin din, sa life ko, please do so dyan sa comment section. See you next episode. Bye!